Father Almighty God, our loving God, in the name of our dearest Lord Jesus, our Savior and Lord. Hallelujah. Through the first prayer of our dearly beloved Pastor, Evangelist Willis Almeida, your end-time prophet. Thank you so much, dearest Jesus, for anointing to be part of our service today. Hallelujah. Our Sunday Holy Worship Service and celebrating 24th Talipa Peace Mission Anniversary. Thank you so much, dearest Jesus, for moving in our midst mightily, for blessing us with your sweet Holy Spirit. And once again, we come unto the throne of grace, O Lord. Hallelujah. I beseech you. I humbly repent, O Lord, for all my shortcoming, for all my sin. Anoint your servants, O Lord, for without you I can do nothing. Hallelujah. Touch the heart and mind of our beloved brethren, beloved visitor. Open their understanding to the truth. Help me bring forth your message with love and power. Anoint the word, O Lord, and be bind the power of darkness, demons, unbelief, and doubts. Cast out right now in the mighty name of Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Mga minamahal, first and foremost, we give the highest praise, honor, worship, thanksgiving in majesty unto our loving God in the sweetest name of our dear Lord Jesus, our Savior and Lord. And we give double honor and respect to our dearly beloved Pastor Evangelist Willis Almeida, the end-time prophet of our loving God. And we always cherish and treasure the blessed teaching and life of our beloved son Pastor Lino Comon Almeida at sa lahat po ng dearly beloved Almeida children. Pagbati, hallelujah, sa lahat po ng narito at tayo po ay bumati po ng blessed 24th victorious Talipa Peace Mission Anniversary. Hallelujah. Isa pong masiglang palakpak para po sa ating pinakamamahal na Panginoon. At hindi na po tayo magtatagal, tayo po magbukas po ng ating Biblia. Ating pong pag-aaral, mga minamahal, ang isang maiksi at mahalagang pag-aaral. It is finished. Naganap na. Dito po sa John chapter 19 verse 30, ating pong basahin ang banal na aklat. Ang Ebanghelyon kay Juan, Kapitulo 19, talatang 30. Nang matanggap nga ni Jesus ang suka, ay sinabi niya, naganap na, at iniyukayok ang kanyang ulo, at nalagot ang kanyang hininga. Praise the Lord. Pagpalain po ng ating dakilang Diyos ang pagkabasa ng kanyang banal na salita. Napakalaga po ng versikulong ito, mga minamahal, mga maiksi. Pero ito po isa sa last word ng atin pong dearest Jesus bago siya mamatay sa krus ng Kalbaryo. At ito po ay napakahalaga dahil ang sabi po dito sa verse 30, when Jesus therefore had received the vinegar, he said, it is finished. And he bowed his head and gave up the ghost. Nang matanggap nga ni Jesus ang suka ay sinabi niya, naganap na. It is finished. Napakalaga po ng word na it is finished dahil ito po ay mayroon pong katumbas na salita po ng Greko na tetelestai, na ibig sabihin po ay triumph, victory, pagtatagumpay. Ibig sabihin, mga minamahal, yung kamatayan po sa krus ng Kalbaryo ng ating mahal na Panginoon, hindi lang ito isang propesiya ni Propeta Daniel, mga minamahal, ito rin po ay malaking kaugnayan sa atin pong kaligtasan na tayo po ay kumilala, sumampalatayan sa ating dakilang Diyos sapagkat ang kahulugan po ito, una, mga minamahal, kung sa business, ang kahulugan po ito, the debt is fully paid. Sa kaligtasan po, mga minamahal, the debt of your sin is fully paid. Yung pagkakautang natin, yung kasalanan natin, mga minamahal, kung sa kaligtasan, ito po ay buong biniyada ng atin pong dakilang Diyos. Kung ikaw ay meron pong business, may negosyo, malaki ang pagkakautang mo, million, billion, pero may nagbayad, wala ka ng pagkakautang. Yun po yung kahulugan nung kamatayan sa krus ng Kalbaryo ng atin pong pinakamamahal na Panginoon. Sa korte, ang sabi dito, in court system, the sentence is fully served. Kung sa kaligtasan, in salvation, the sentence for punishment and judgment that you and I deserve has been fully served. Sa korte, mga minamahal, kung baga yung
binayaran. O sinagot ng ating malapit na dapat tayo ang mabilanggo doon sa impyerno, maminamahal, magdusa, pero ito ay kanya pong binayaran doon sa krus ng Kalbaryo, maminamahal. Kung baga tayo dapat ang maghirap, magpasakit, pero pinagsilbihan ng atin pong pinakamamahal na Panginoon. Ibig sabihin sa ating pong kaligtasan ngayon, mga minamahal, tayo po'y napatawad na, nilinis na ng ating malapinoon. May babala ang Biblia, mga minamahal, na huwag na tayong babalik po sa kasalanan dahil tayo pinatawad na ng ating dakilang Diyos, sapagkat yung isang tao na may karamdaman, pinagaling ng ating malapit, sabi sa kanya, o pinagaling ka na, huwag ka na magkasala, sin no more. Huwag ka na magkasala, baka mas bagay pa ang mangyari sa iyo. Bilang sabi nga tayo ay, kung sa mga bilanggo, may tawag mga minamal na parulado. Tayo habang nabubuhay dito, kaya mag-iingat tayo na wag na tayong mamuhay sa kasalanan dahil pinatawad na tayo ng ating dakilang Diyos. Ngunit kung tayo babalik sa kasalanan, mga minamal sabi ng Biblia, ay wala ng ikalawang magkakatuwang tao doon sa krus ng Kalbaryo. Bagkus ang sabi nga, mga minamahal, tayo po ay mamuhay na ng panibagong buhay sa kaluban po ng ating dakilang Diyos. Ikatlo, mga minamahal, in military, ang kahulugan po nung it is finished, the battle has been fully won. Amen? Sa salvation, the battle against devil and sin has been fully won. Nagtagumpay na tayo. It is finished. Isang masiglang palakpak para sa ating malapino. Hindi ka isang talo ng Kristiyano, mga minamahal, bagkus yung kasalanan, mga minamahal, ang kaaway, ang sabi ng Biblia, tungtungan ng ating paa. Ibinigay na po ng ating dakilang Diyos yung kapangyarihan upang ma-overcome natin ang diablo, ang kasalanan, ang impyerno, dahil tayo ngayon, inilagay ng Diyos yung kanyang tunay at totoong iglesia. Ang sabi ng Biblia, yung pong pintuan ng Hades, hindi po magsisipanaig laban sa Kanya. Kaya nga ang sabi ng Biblia, for we are more than conqueror. Higit pa tayo sa mga mananagumpay. Kung meron pong sa history may mga nagtagumpay, mga minamahal, ang mga anak ng Diyos, higit pa sa kanila, tayo po ay mga overcomer Christian. Isang masiglang palakpak para po sa ating dakilang Diyos. Kaya napakalaga, mga minamahal, ng ating pong paglilingkod, dahil ang sabi nga, yung pag-ibig ng Diyos, ito po ay unconditional. Ang sabi niya, for God so loved the world that He gave His only begotten Son. Inibig niya ang buong sanlibutan, ang buong sanlibutan, ang mga tao, ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak, yan po ay unconditional love, mga minamahal. At ang sabi, plus, may kahulugan din na ito po ay conditional, ang bawat sasampalataya ay hindi po mapapahamak, kundi magmamana po ng buhay na walang hanggan. Ibig sabihin, ang kaligtasan ay para sa lahat, mayaman, mahirap, edukado, walang pinag-aralan, bata, matanda, anumang lahi natin. Kung tayo maniniwala sa ating malapinoon, kung siya ating tatanggapin, ating paglilingkod ng sabi ng Biblia, hindi po tayo mapapahamak bagkos magkakaroon pa tayo ng buhay na walang hanggan. Para sa hindi po sumampalataya, kapahamakan po ang kanila pong tatanggapin. Ngunit sa atin na nanampalataya, mga minamahal, kaya nga tayo nagdiriwang ng mga anibersaryo po, mga minamahal, ang sabi nga, it is finished. Naganap na, nagtagumpay na. Isang masiglang palakpak para po sa ating pinakamamahal na Panginoon. Basahin po natin sa Daniel chapter 9 verse 24-27. May nabanggit po dito yung salitang finished, complete, perfect time, yung 490 years na revelation po ni Daniel. Mga minamahal, mapag-aralan po natin na bakit ba ngayon pakinuha ng ating malapino, ating Dearly Beloved Pastor sa edad na 89 years old. Ang church ngayon, mga minamahal, ay nasa 49 years nang nagdidiwang. Pero alam niyo po, mga minamahal, 101% ang Dearly Beloved Pastor, tunay at totoong propeta ng atin pong pinakamamahal na Panginoon. Dahil nakakakilabot po, mga minamahal, yung revelation ni Daniel, naroon na po yung katuparan. Mga minamahal, yung revelation. Eksakto, absolutely, exactly, mga minamahal, kung ano yung nasulat, ngayon natin mauunawaan na yun na. Malapit nang magbabalik ang ating Panginoon. Malapit na po, mga minamahal, yung pong 7 years of tribulation. Dahil meron pong yugto. May mga period of time, mga minamahal, talagang detalyado yung hula ng Biblia. So, ang ating pong matutunghayan, mga minamahal, ma-amaze tayo.
bakit sa edad na 89 years old, kinuha ang ating malapit. At bakit ngayon tayo nagdidiwang po ng 49 years anniversary po ng church? Ibig sabihin, yan po yung hudyat. Kahintulad mga minamal ni John the Baptist, si Juan Bautista, siya po ay forerunner ng ating Panginoon. Siya po mga minamal ay hudyat. Bago dumating ang Kristo, siya po yung magpapakilala. May revelation din po nung pagdating ng propeta sa pamamagitan ni yung espiritu ni Elias. Amen? Nagkaroon ng katuparan sa Luke chapter 1 verse 17 sa katuhan ni John the Baptist. Pero yung pong sa Malachi chapter 4 na revelation sa napupunta o darating po sa Elias sa huling panahon, i-revelation po ito mga minamal na kumbaga dalawang malaking bundok. Parang kita natin isa lang pero dalawang malaking bundok kapag ikay side by side ating titignan. Yung kay Daniel naman po, titingnan natin, kala natin isang revelation lang, pero tatlong malalaking bundok na mayroon pong mga distansya. Malalaki pong propesya na sa ating panahon, sa panahon ni Daniel, hindi niya maunawaan. Pero ngayon po, alam po natin, ito'y lubos na nating naunawaan. Isang basiglang palakpak para sa ating malapinon. Basahin po natin sa Daniel chapter 9 verse 24 and 27. Una po, upang ating maunawaan sa ating po mga estudyante, mga mag-aaral, ballpen po, papel, tulungan niyo po akong magkwenta. Mahalaga po yung pagkwenta po natin para hindi po tayo madaya. Yung tamang number po, maminamahal nung propesya, kung saan tayo abot. Mayroon pong tinatawag na isang linggo, na ito po'y equivalent, katumbas po ng 7 taon. Para malinaw mga ating maunawaan. Yung propesya upang lubos nating maunawaan, yung mga binabagay pong 1 linggo, katumbas po ito ay 7 years. Basahin po natin sa aklat po ng Daniel chapter 9 verse 24 hanggang 27. Dito po sa aklat ng Daniel, Kapitulo 9, talatang 24 hanggang sa talatang 27. Sa 24, 70 sanlinggo ang ipinasya sa iyong mga tao at sa iyong banal na bayan upang tapusin ang pagsalangsang at upang wakasan ang pagkakasala at upang linisin sa kasamaan at upang dalhan ng walang hanggang katwiran at upang tatakan ang pangitain at ang panghuhula, at upang pahiran ang kabanal-banalan. Sa 25, iyong ang talastasin at bulayin na mula sa paglabas ng utos na isauli, at itayo ang Jerusalem sa pinahiran na prinsipe, magiging 7 sanglinggo at 62 sanglinggo. Ito'y matatayo uli na may lansangan at kuta sa makatuwid bagay sa mga panahong mabagabag. Sa 26, at pagkatapos ng 62 sanglinggo, mahihiwalay ang pinahiran at mawawalan ng anuman at gigibain ng bayan at ang santuaryo ng mga tao ng prinsipeng darating, at ang wakas niyaon ay sa pamamagitan ng baha. At hanggang sa wakas ay magkakaroon ng digma. Mga pagkasira ay ipinasya na. Sa 27, at pagtitibayin niya ang tipan sa marami sa 1 sanglinggo, at sa kalahati ng sanglinggo ay kanyang ipatitigil ang hain at ang alay. At sa pakpak ng mga kasuklam-suklam ay paroroon ang isang maninira. At hanggang sa wakas at pagkapasya ay mabubuhos ang puot sa maninira. Isang masiglang palakpak para po sa ating dakilang Diyos. Ito po ay revelation ni beloved Prophet Daniel, 400 years before Christ, mga binamahal. At ito po ay propesya na, ito po inuulit po natin na ito ay may kahulugan na 3 malalaking propesya na mangyayari. Una, mga minamahal binanggit dito sa 24, 70 sanlinggo. Upang manuwaan po ng mga baguhan, ang sanglinggo, ito po ay meron pong katumbas na 7 taon. Para maunawaan po natin, ang sabi dito, 70 weeks, na ang kahulugan po nito ay 490.
Sa Hebreo, mga minamahal, ito po ay perfect time, ito ay complete and finished, mga minamahal. Tamim, sa wikang Hebreo, na ito po ay kasakdalan, kumbaga ay, yun na po, mga minamahal na kompleto, perfect number. Kaya nga sabi ng malapin noon, 70 times 7 times magpapatawad dahil yun po ay, ang kahulugan nga mo ay perfect number, mga minamahal. 70 linggo ang ipinasya sa iyong mga tao at sa iyong banal na bayan upang tapusin ang pagsalangsang. Sabihin po ay yung pong binigyan po ng palugit ng ating dakilang Diyos, pagkakataon ng Israel at upang mawakasan ang pagkakasala at upang linisin sa kasamaan, at upang dalhin ng walang hanggang katuwiran, at upang tatakan ang pangitain, at ang panghuhula, at upang pahiran ang kabanal-banalan. Ibig sabihin, mga minamahal, nag-prophecy po, mga minamahal, si Prophet Daniel, ang sabi dito sa 25, iyong ang talastasin at bulayin, sabihin, unawain, na mula sa paglabas ng utos na isinauli at itayo ang Jerusalem, na pinahiran ng prinsipe. Dahil noong time na yun, wasak po ang Israel, yung pong first temple, mga minamahal, sa madalit sabi. Magiging 7 linggo. Yung pagtatayo ng nung pong second temple na pangako, ito po ay mayroon pong tinatawag na 7 weeks. Na mayroon pong itong equivalent, mga minamahal, katumbas na 49 years. Amen. Basta natin, noong pong kausap po ang mga Hudyo sa John chapter 2 verse 20, hindi ko na po babasahin, ang sabi ng ating malapit noon, ang templong ito gibain nyo at aking itatayo na 3 araw. Pero sabi po ng mga Hudyo, 46 years ni-rebuild ang temple. Tapos tatayo mo lang ng 3 araw. Tinutukoy po noon ay yung pong maminamal na sarili ng ating malapit noon na siya po ay magkakatawang tao, mamamatay sa krus ng Kalbaryo upang tayo matubos sa ating kasalanan, na bakit, kumbaga kung ating kikwentahin, yung pong 7 linggo ay 49 years. Isang musiglang palakpak para sa ating malapit noon. Ngayon tayo ay nasa time po na 49 years ang church, baga pwedeng sabihin templo, church ng ating mahal na Panginoon. Pwede rin po mga minamal na sabi nga ay maaring napakalapit po mga minamal na paliwanag. At 62 linggo, may binagit pong 62 weeks. Kung itatimes po natin, itimes nyo po 62 times 7, ito po ay 434. Nakatumbas nito mga minamahal nung propesya po ni Prophet Daniel, simula sa kanyang banggitin ito, 434 years. Isang musiglang palakpak para sa ating malapit noon. Kuha na po natin, 434 years. Yung perfect time, 490 years. Ang pinanganak ang ating pong Diyos Jesus sa anong edad? Sino po makakasagot? Yung pong kanyang nabuhay siya, nangaral siya hanggang siya po ay mamatay sa krus ng Kalbaryo. 33 years. Biblical po. Ano po? Notable po yan. 33 years. So, ang sabi dito sa 26, pagkatapos ng 62 linggo, 62 weeks, kahulugan po ay 434, ang sabi dito, and after 62 weeks, shall Messiah be cut off. Messiah, Christ, tagapagligtas, walang ibang ating malapit noon. Anong sabi ng will be cut off? Siya po sa Tagalog na isinalin po mga minamahal, mahiwalay ang pahiniran. Ito yung kahulugan, yung kanyang kamatayan sa krus ng Kalbaryo. Nung binagit niya, it is finished. Isang bisiglang palakpak para sa ating malapay noon. Malinaw po, yung propesya mula kay Daniel, 434 years. Ating pong i-menus ngayon. Alam ko, mayroon pong matatalino ng mga estudyante dito. Alam niyo po, yung mathematics mo minamal, kahit grade 1, kaya po itong sagutin. 434, i-menus natin ang 33 years. Anong lalabas? 401. Mga minamahal, nung time din yun, isilang po ang dakilang propeta na si Juan Bautista, na sabi sa Luke chapter 1 verse 17, yung espiritu ni Elijah sa kanya. Maminamahal, pagbabalik ng loob, ang mga anak ng mga anak sa ama, magkakaroon siya ng espiritu po ni Elijah,
kung paano, nung time na isinilang ang mahal na Panginoon, hindi po na naglalaliw dahil 6 months lang po ang pagitan. Naglilihi po, mga minamahal, o buntis mga minamahal, kagampan, si Elizabeth, naglilihi naman po si Maria. Isang musiglang palakpak para sa ating malapit. Unawa po natin, mga minamahal, the same year, mga minamahal, ipinanganak ang propeta, ipinanganak ang Bisaya, walang iba ang tagapagligtas, 401, amen? Simula nung iprophesy po ni Daniel, 401, paano pumasok ang 89 years na nawawala yung gap sa 490? 401, i-add mo po ang 89 years, anong lalabas? 490. Isang busiglang palakpak para sa ating mahal na Panginoon. Nakakilabot po, pero ito po ay biblical. Alam niyo magsabi ng praise the Lord. Ano ang gampanin po ni Propeta Juan the Baptist, mga minamahal? John the Baptist, siya po yung forerunner, mga minamahal. Hudyat na parating, isisilang ang tagapagligtas. Basahin po natin, basahin muna po natin sa Malakay chapter, dito po sa chapter 4 verse 5 and 6. Ito yung pagkahula. Ito naman po yung malaking propesya, major prophecy, parang dalawang bundok. Mga minamahal na propesya. Dito po sa aklat ng Malakias, Kapitulo 4, talatang 5 hanggang 6. Narito, aking susuguin sa inyo si Elias na propeta, bago dumating ang dakila at kakilakilabot na kaarawan ng Panginoon. 6. At kanyang pagbabaliking loob ang puso ng mga ama sa mga anak at ang puso ng mga anak sa kanilang mga magulang. Baka ako'y dumating at saktan ko ang lupa ng sumpa. Praise the Lord. Isang masiglang palakpak para po sa ating malapay noon. Narito aking susuguin sa inyo si Elias na propeta bago dumating ang dakila. Una, dakila. May kalugan po ito, maminamal yung dakila, yung pagsilang ng tagapagligtas, dakila, mabuting balita, pagpapala, maminamahal. Ikalawa, at susuguin siya at kakilakilabot na kaarawan ng Panginoon. Ano yung tinutukoy? Ang malapay noon, siya po ay umakyat sa langit, 2,000 taon ang nakakalipas. Bago siya umakyat sa langit, sabi sa kanyang mga alagad, siya po ay babalik. At bago magbabalik ang ating malapay noon, yung tinatawag kong kakilakilabot, dahil yun po yung hudyat, pagpasok ng 7 years of tribulation, mga minamahal, susuguin po si Elias. Isang masiglang palakpak para sa ating malapit. Propesya po, 100%, ang beloved pastor, may espiritu rin po siya ni Elias. Yan po yung revelation po sa Biblia, mga minamahal. Ibig sabihin, hudyat po, mga minamahal, na malapit nang mangyari o natatapos na yung mga unat dalawang yugto, mga minamahal ng propesya. At tayo po ngayon ay nasa huling propesiyang malaki. Masdan po natin, sabi po dito, at gigabain ang bayan at mawalan ng anuman. Pagkamatay ng ating mahal na Jesus sa kusang Kalbaryo, nabuhay siya, maminaman umakyat sa langit, ang pangyayaring susunod, at gigabain ang bayan at ang mga santaryo ng mga prinsiping darating, Roman Empire, yung kumbaga maminamahal 2,000 years ago. Pagkamatay ng Kristo, doon nasira, mga minamahal, 90 AD, nasira ang Second Temple. Ang mga Israel, naging, kumbaga, sabi nga, ginubkob ang kanilang bayan, sila'y naging palaboy sa buong daigdig. Wakas niyaon, sabi dito, mga taong prinsiping darating, at ang wakas niyaon ay sa pamamagitan ng baha. Yung pinakadulo ng propesya ngayon, mga baha. Kamusta ngayon? Alam niyo magsabi ng praise the Lord. Di ba pagbaha? Amen po ba? Pagbaha sa Spain, Italy, Amerika, sa ating bansa, Thailand, iba't ibang bansa sa China. Pag biblical, sila sabi, kumbaga ibang paliwanag. Pero biblical, flood. Pagbaha. Ano nangyari ngayon mga minamahal? Di ba pagbaha? Hindi birong pagbaha. Amen po ba? Dahil lubog ang, hindi po yan nangyayari nung una. Ngayon lang nangyayari, pero propesya, kung ating susundan yung propesya, naroon po tayo sa dulo. Lahat ay magsabi ng praise the Lord. Ano pa ang sunod mga minamahal? Pagbaha hanggang sa wakas ay ang magkakaroon ng digma.
Ano ngayon nangyari mga minamahal? Digmaan ng Russia at Ukraine. Tinutulungan na ng North Korea. Ano po? Digmaan ng Israel at ng Iran. Hindi po biro. Dito po sa Southeast Asia, China kontra sa dito po mga minamahal sa Pilipinas, sa ibang karating na bansa, digma. Saan uwi ngayon mga minamahal ating masdan? Meron bagang pangako pang gaganda? Mga minamahal, ngayon po, lalo't ang man of God, ito'y hudyat mga minamahal ng pagpasok ng 7 years of tribulation. Ang Biblia nagsasabi, mga minamahal, doon na po tayo sa digma, mga minamahal. Anong kahulugan nun? Hindi po bastang digma. Nuclear war. Hindi po biro. Pero yung nasa Biblia, yung pagkasira ay ipinasya na. Sunod mga minamahal sabi dito, at pagtitibayin niya ang tipan sa marami sa isang linggo. May isang linggo. Katumbas sa isang linggo, 7 years. Isang musiglang palakpak para sa ating malapinon. Bakit ipinapangaral ang 7 years of tribulation? Dahil after po mga minamahal nung church period, amen? Sa Revelation chapter 2 verse 6, tapos na po yun. Matatapos na mga minamahal. Doon sa chapter 4 sa Revelation, pagbukas ng pintuan ng langit, pag-akyat ng mga Kristiyano, kung inyong uunawain mga minamahal, at naroon na yung pong mga matatanda, mga minamahal, kumbaga, sabi nga ng iba, si Abraham nasa bosom, Abraham may mga namatay. Pero bakit naroon na sa langit? Mayroon ng langit mga minamahal. Ibig sabihin, mayroon na pong rapture na nangyari. Bakit may rapture? Preparation po ito sa second coming. Isang bisiglang palakpak para po sa ating pinakamamalapinon. At doon sa verse 5, para mabuo yung rapture, dagitan ng mga banal, doon na po, uupo yung sa trono ang tagapagligtas. Siya lang po ang makapagbubukas nung aklat ng meron pong 7 seal. 7 tatak. Abay, ano po ang naroon? Chapter 6, mga salot. 7 trumpets ang nakalagay doon. 7 mangkok, mga minamahal ng salot na hindi po biro na mangyayari sa 7 years of tribulation. Ibig sabihin po, ang kamatayan ng dearly beloved pastor, malaking hudyat na babalik na talaga ang atin pong pinakamamahal na Panginoon. Isang masiglang palakpak para sa ating malapinon. Ano po itong tinutukoy dito na pagtibayin niya ang tipan sa marami sa isang linggo at sa kalahati ng isang linggo ay kanyang ipatitigil ang hain at ang alay 3.5 years. Pinapangarang mga pastor atin nakikita po sa YouTube. Amen? Tataka ng 666, Antikristo, pugot ulo. Mga minamahal, yun po yung kabuuan noon. Bakit ba, ito lang po, wala tayong mahabang oras, ano ang pagkakaiba ng rapture? Bakit ito po ay medyo parang hindi talaga yung second coming, may rapture talaga. Dahil doon, sabi po ito'y hiwaga, sabi po sa Korinto, minsan atin pong basahin yan, at hindi lahat tayo matutulog, ngunit lahat tayo babaguhin. Ay doon po sa, mga minamahal sa Matthew chapter 24, binanggit ng malapinon sa 7 years of tribulation, papatayin. Amen? Sa Revelation, pupugutan ang mga Kristiyano. Bakit meron pang yung hiwaga, hindi lahat tayo ay makatutulog, hindi lahat ay mamatay, tayo babaguhin sa isang kisap mata, sa pagtunog ng trompeta. Amen? Ang sabi doon, tayo po ay kukunin ng ating pinakamamahal na Panginoon. Isang bisiglang palakpak para sa ating Douglas. Bakit may rapture? Ang sabi mga minamahal sa Judas, yung pong Revelation po ni Enoch, nakita ko ang Panginoon na kasama ang laksa-laksang mga banal. Kasama ang anghel, kasama ang mga Kristiyano, babalik, second coming. Bakit babalik, mga minamahal? Yun na po yung hahatulan po ang masama. Alat ibang sabi ng praise the Lord. Second coming, panibagong yugto, katapusan ng daigdig na ito, mga minamahal. At doon naman papasok, mga minamahal sa 1,000 years, millennial reigns, mga minamahal. Meron po, biblical po yun, meron pang ganun. After po noon, meron pong paghatol. Mga minamahal, isang bisiglang palakpak para sa ating dagalan Diyos. Pero ang pinakamahalaga sa lahat, pag tayo na rapture, nakasama sa second coming, mga minamahal, ano man mangyari pang yugto, mga minamahal, na nakasulat sa Biblia, ligtas na po tayo noon. Isang bisiglang palakpak para sa ating malapinon. Tayo po'y naglilingkod ngayon, running out of time na, mga minamahal. Kaunting panahon na lang, ating samantalahin dahil malapit nang magbabalik ang atin pong pinakamamahal na Panginoon. Gaano kalaga yung stand ng ating dearly beloved pastor, maminamahal? Nakakakilabot po. Yung yugto, maminamahal na pagkuha, ito lang po, tingnan niyo po, yung pong 7
17 na Abu Sayyaf. Nung panahon ng 2000, sila po ay sala rin sa kidnap of Ramso, mga minamahal. Hindi sila nahatulan, 24 years. Covered sila ng panalangin ng man of God. Pero pagkamatay ng pagkuha sa ating Daily Bible Pastor, October 19, halos kinabukasan, mga minamahal, nahatulan silang guilty sa kasalanan, mga minamahal. Gaano kahalaga yung panalangin, Dearly Beloved Pastor, mga minamahal? Dahil, alam niyo po, sabi po dito sa Numbers chapter 14, verse 19 and 20, siya po, mga minamahal, yung nakikipag-ugnayan sa ating dakilang Diyos. Isang masiglang palakpak para po sa ating pinakamamahal na Panginoon. Napakahalaga ng kanya pong panalangin. So, uling talata, Numbers chapter 14, verse 19 and 20. Dito po sa aklat ng mga bilang, Kapitulo 14, talatang 19 hanggang 20. Ipatawad mo, isinasamo ko sa iyo ang kasamaan ng bayang ito, ayon sa kalakhan ng iyong kaawaan, at ayon sa iyong pagkapatawad sa bayang ito, mula sa Ehipto hanggang ngayon. At sinabi ng Panginoon, aking pinatawad ayon sa iyong salita. Isang masiglang palakpak para sa ating malapinon. Ang Israelita po, nagkasala sila, mga minamahal, pero may propeta. Yung tayo ng propeta napakahalaga. Nung lumapit ang propeta Moises sa atin pong dakilang Diyos, na inihingi ng tawad, mga minamahal, ang Israelita, karakaraka, pinatawad ng ating pinakamamahal na Panginoon. Gaano kahalaga nung prayer po ng man of God? Siya po ay end-time prophet of God sa ating huling kapanahunan. Una, maalala niyo po yung patutuo ni Brother Mark Dave Maala. Siya'y nag-backslide, na-hospitalis siya, comatose, 2 months, mga minamahal, wala siyang wisyo, comatose nga, mga minamahal, dahil yung kanya pong utak, 1/4 ang nawala. Mga minamahal, sa madalit sabi, yung pala, nung siya po ay nasa ospital, nung time na yun, dinala ang kanyang kaluluwa doon sa impyerno, ipinakita ang langit. Naroon na po na siya po ay pinapahirapan na doon. Pero ang kanyang mga magulang, yung kanyang picture, dinala sa man of God, sa Dearly Beloved Pastor, pinalehans. Ano po ang nangyari? Ibinilik siya, maminamahal sa lupa, at siya po ay nagkamalay. Sa pamamagitan lang po ng panalangin ng man of God, mga minamahal, nagkamalay po yung ating kapatiran, pinagpala ng atin pong dakilang Diyos. Isa pa, yung pong kabataan, Pioneer Choir, sa ako po ng Kabikulan yung patutuo, siya po ay hindi nagpapahalaga sa gawain, bilang mga awit, napunta sa sasakyan, mga video games, yun ang kanyang ginagawa. Ano po ang nangyari? One time, si Satanas pala ang kanyang katext. Nakipag-usap na, makipagtagpo. Pero sa isang lugar na yon, hindi po maminaman niya natagpuan, walang napakita. Ang sabi niya, nagpakilala, hindi mo makikita, ako'y narito lang. Ako'y si Satanas. Grabe po ang kanyang takot. Pero ang sabi mong minamahal, bakit hindi mo ako pinatay? Kung sabi nga ay kung may pagkakataong ako kayo mapatay mo. Oo, gusto nga kitang patayin na. Pero dahil sa iyong pastor na nanalangin araw-gabi, hindi ko magawa. Isang masiglang palakpak para sa ating malapin. Napakahalaga, mga minamahal. Yung panalangin po ng ating Dearly Beloved Pastor, bakit po lagi siyang ayuno? Anong sabi ng beloved children, mga beloved children, beloved minister, John Esguerra? Ang sabi niya, mahal pastor, bakit di kayo nagpapahinga? 4 na oras lang tumutulog. Maminamal, may gabi, may madaling araw. Kaya pala nanalangin ng ating pong Dearly Beloved Pastor, kung sa hapon sabi, yung mga kapatiran, uuwi sila. Kailangan na ng panalangin. Sa gabi, bakit po kayo nalangin? May panggabing mga kapatiran, pupunta sa trabaho para sila ingatan ng ating dakilang Diyos. Madaling araw, 2:00, bakit ka po gumigising na nanalangin? May mga kapatiran uuwi, magkatrabaho madaling araw upang sila'y ingatan ng ating pong dakilang Diyos. Alat na magsabi ng praise the Lord. Ibig sabihin, mapalad po tayo mga minamahal. Amen. Tayo ay nasa buong katotohanan, may totoong propeta ng Diyos. Yung kanyang pagkawala ay hindi natin ikakawala sa paglilingkod. Bakit lalo tayo magsisikap dahil niya po hudyat po, mga minamahal, na malapit lang magbabalik ang ating dakilang Diyos. Alam natin magsabi ng praise the Lord.
Tayo po mismo, maminaman ang nakakita sa ating paligid. Amen po ba? Lindol, bumabagyo, lumilindol, mga minamahal. Bagyo, bubuhos isang araw. Yung bulim ng tubig, pang 2 buwan, mga minamahal. Pagbaha sa iba't ibang bansa, kita natin sa YouTube, mga minamahal sa Facebook. Grabe sa ating bansa. Ano po, binanggit po doon sa Revelation, hanggang sa wakas, pagbaha at digma, pagkawasak. Tapos, binanggit doon mga minamal yung pitong sanlinggo na darating po yung maninira, Antikristo. Pag naiwan tayo, mga minamahal, bakit ba mayroon pang ganun? Sa madalit sabi sila, ito mahabang malalim na, kaya may 7 years, para naman po yung mga minamahal sa mga Hudyo. Maminamahal. Bakit may second coming? Nagsalita ang ating malapit sa mga minamahal sa Matthew chapter 24 para po maminamahal sa mga Hudyo. Dahil sa time na yun, kasi magkakaroon ng digma, magkatagumpay sila. Ezekiel chapter 38-39, magkatagumpay ang Israel. Kung magkaroon man ng Third World War, mga minamahal, ikatlong digma ang pagdaigdig, biblikal, magtatagumpay sila. Alat na magsabi ng praise the Lord. Nung time na yun, mga minamahal, kasaganaan para sa kanila, magbabalik loob sila sa atin pong pinakamamalapit noon, second coming, at isa pa, maminamahal, yung pong sa time na yun, maminamahal, mga unbeliever, mga Kristiyanong nag-backslide, dahil hindi sila nasama sa rapture, pugot ulo, alat magsabi, praise the Lord, 1%, sabi po ng beloved pastor, makasama na tayo second coming, pero 1% lang kung pugot ulo. Alat ni magsabi ng amen. Isang musiglang palakpak para po sa ating malapit noon. Pangangaral naman ng pastor, mga minamahal, tandaan natin, hindi ipapahintulot sa iglesia, sa mga tapat na Kristiyano, na doon tayo, mga minamahal, mapahamak. Aanin natin yung kapangyarihang ibinigay sa atin ng ating dakilang Diyos. Sabi nga, may humahad lang. Pag analyze ito, naroon na po yung pong third temple, isa sa uli, mga minamahal, at yung pong Antikristo, naroon na. May humahad lang. Kung malay niyo po yung Revelation, yung inalis, mahal na pastor. Isang musiglang palakpak para sa ating malapiro. Yung humahad lang yung kanyang panalangin. At ngayon, observation lang, mga minamahal, tao lang tayo. Maybe, mga minamahal, possibly, mangyari. Ang pinakamalaga, mangyari o hindi, handa tayo. Amen po ba? Yun po yung totoo. Bakit hindi nangyari? Ilang taon pa? Pero tandaan natin, babalik at babalik ang atin pong pinakamamalapinos. Bakit mahaba yung palugid, yung extension? Mahal tayo ng Diyos. Mahal sa buhay mo, hindi pa naglilingkod, mga minamahal. May mga kapatiran pa tayo na bautismuhan na nag-backslide. Bago magbalik ang ating extension po yan, bakit nakapaka 2,000 years, mga minamahal, yung pagitan ng Revelation? Amen? Na yung pong kaduksong, mga minamahal. Ang isa niya sabi sa Biblia, hindi niya na isang tao ay mapahamak, mga minamahal. Bagos ang lahat, makapagsisi at maligtas, magbalik loob sa ating dakilang Diyos. Sa pagkakataon ito, mga minamahal, tayo po ay minsan na pang umawit sa atin pong pinakamamalapit na Jesus. Kung wala pong baguhan, tayo pwede ba ako pong maminamahal sa ating pong Holy Supper. Sukdo lang biyaya, maminamahal. Sukdo lang biyaya, kahit tayo ay makasalanan, tayo ay pinatawad ng Diyos. Inako niya ang ating kasalanan. Ito'y ipagpasalamat natin, mga minamahal. Inako ng Diyos ang ating kasalanan. Yung ating karamihan, mga minamahal, binihisan niya tayo ng kabanalan. Binayaran niya yung ating kasalanan doon sa krus ng Kalbaryo. Karapat-dapat, pagkukulan ng habang, at wagas mo pagsinta. Habang walang kakayanan, masuklian ka na mabuti sa lahat mo ginawa. Niyakap mo ako sa aking karumihan. Inibig mo ako nang di kayang tumasan. Habang hindi karapat-dapat, pagkukulan ng haba, at wagas mo
kakayanan, masuklian ka ng mabuti sa lahat mo ginawa. Niyakap mo ako sa aking karumihan, inibig mo ako nang di kayang tumbasan. O Diyos ng katarungan at katwiran na kahit minsan di na mahirap ang kabanalan, kaluwalhatian. Salamat sa sundulang biyaya mo, O Diyos ng pag-ibig na mas malawak pa kaysa aking mga pagkakasala. Higit pa sa buhay ko, salamat sa sukulang biyaya mo. Habang hindi karapat-dapat ang bukulan ng laban at wagas mo ang pagsiklan. Hallelujah! Habang wala kakayanan, masuklian ka ng mabuti sa lahat mong ginawa. Niyakap mo ako sa aking karumihan, inibig mo ako nang di kayang tumbasan. O Diyos ng katarungan at katwiran, kahit minsan di na mahirap ang kabanalan, kaluwalhatian. Salamat sa sundulang biyaya mo, O Diyos ng pag-ibig na mas malawak pa kaysa aking mga pagkakasala. Higit pa sa buhay ko, salamat sa sukulang biyaya mo. Niyakap mo ako sa aking karumihan, inibig mo ako nang di kayang tumbasan. Niyakap mo ako sa aking karumihan, inibig mo ako nang di kayang tumbasan. O Diyos ng katarungan at katwiran na kahit minsan di na mahirap ang kabanalan,
Diyos. Gaano tayo kamahal ng ating pong pinakamamahal na Panginoon. Kahintulad ito, mga minamahal ng isang righteous king. Sabi ng ating beloved Mr. John Esgara, yung righteous king, mga minamahal, sumusumbolo sa ating dakilang Diyos. Yung righteous king, mga minamahal, nais niya maging matuwid ang kanyang nasakupan. Kaya nagawa siya ng batas na sino mang magkakasala, mayroon pong kaparusahan. Itatali sa bulwagan, hahampasin, paparusahan. Pero isang araw, maminamahal, lumapit ang kanyang kawal. Ang sabi, meron pong nagkasala. Sabi ng hari, sige, walang problema, parusahan. May problema po. Bakit? Ang iyong ina po ang nagkasala. Ang sabi ng hari, maminamahal, sige, itali siya. Ngunit ang sabi, bagong siya hubaran, bago sila hagupin, yung hari, maminamahal, bumaba sa kanyang trono. Yung kanyang balabal, kanyang hinubad, maminamahal. At doon sa ina na nakagapos, na hinubdan, ang ginawa, yung kanyang balabal, maminamahal, ibinalot sa kanyang ina, at niyakap niya, at ang sabi sa magpaparusa, sige, paluin na ninyo na. Sino po ang pinalo? Yung hari. Dahil mahal niya ang kanyang ina. Ano po yung mensahe, mga minamahal? Ang Diyos ang umako. Ang Diyos, mga minamahal, ang nagbihis sa ating maraming pagkatao. Ang Diyos po, mga minamahal, ang nagmamahal sa atin. Isang masiglang palakpak para sa ating dakilang Diyos. Kaya sa pagkakataon ito, mga minamahal, bago tayo dumako sa Lord's Supper, ating po patanggapin ng isang kaluluwa. Kaya tayo manalangin po. Segunda na lang po sa pag-ubudismo yung ipaliwanag ang kahalagahan po ng kaligtasan. May apat po ng reglamento ng kaligtasan, panampalataya, pagsisisi, pagtanggap. Pagbautismo sa tubig, ito po maminamahal ang ating gagawin pagtanggap sa ating malang Pinoon. John chapter 1 verse 12, ang lahat ng sakay na sitanggap ay pinagkaloob ng karapatan na maging anak ng Diyos. Sa mga bagay, nagsisampalataya sa kanyang pangalan. Hindi lahat po ay anak ng Diyos, maging anak lamang tayo niya. Sabi sa John chapter 1 verse 12, kung ating siyang tatanggapin bilang personal na tagapagligtas. Sino po yun? Ang ating pong pinakamamahal na Jesus. Tayo po magtaas ng ating kamay. Sumunod po kayo sa aking panalangin. Ito po panalangin po ng pagtanggap sa ating dakilang Diyos. Upo ang banal. Sa matamis, banal na pangalan mo po, mahal na Panginoon Jesus. Ako po'y nagpapasalamat sa iyong banal na salita na aking napakinggan. Mahal na Panginoon Jesus, tinatanggap kita bilang Diyos, tagapagligtas ng aking buhay. Patawarin mo po ako sa lahat ng aking kasalanan. Isulat mo po ng malinaw ang aking pangalan sa aklat ng buhay. Paglilingkuran kita habang ako ay nabubuhay sa pangalan ni Jesus na aking tinanggap. Amen. Kami naman po manalangin sa po ng mga kapamanggagawa, mga kapatiran. Opo, amang banal, narito pong isang kaluluwa na ikaw po ay taos pusong tinanggap. Patuwarin mo po siya sa kanya po mga kasalanan. Simula na siya po ay magkaisip hanggang sa oras na ito. Iligtas mo po siya malapay noon. Isulat mo po ng malinaw ang kanyang pangalan sa aklat ng buhay. Pagpalain mo po siya at pagalingin ang kanyang karamdaman. Hallelujah. Dalangin namin siya, paglaman sa kanya iyong banal spirito na iyong pangako. Hallelujah. At nawa, hindi ito ang una tuloy ng kanyang paglilingkod sa iyo, bagos ito ang simulain na kay kanyang paglingkuran malapit noon habang siya ay nabubuhay hanggang sa iyong pagbabalik sa pangalan ng Jesus. Be blessed in Jesus' name. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Kaya po maminamahal ang atin pong habang ibinibigay po ang atin pong grapes.